wanted to ask you, Representative Chua, what are your top 3 legislation, your priorities, bills that you will file if you are re-elected? Well, right now, actually, this 19th Congress, I filed a bill sa Quiapo Heritage to declare a certain portion of Quiapo as a heritage site. Ito po ay from San Sebastian going to Quiapo and the whole stretch of Hidalgo and certain areas there. Now, the reason why I filed that is because I wanted to make this area, of course, livable. Diba? Kasi through the years, medyo napag-iwanan yung area namin sa Quiapo. And if you will notice, pag dinaanan mo yun, medyo... Because Hidalgo used to be the place kung saan yung mga medyo upper class in Manila used to live because of the proximity to church, to Malacanang, to University Belt, as well as sa market. But now, medyo when you talk about Quiapo, medyo iba yung nagiging impression ng tao. Diba? Snatching, lahat na ng klase ng masama. That's why ito yung isa sa mga priority ko ngayon. And right now, may mga projects tayo na pinropose doon para at least mabuhay yung area. Ang purpose natin dito is to attract tourism. So gagawin natin silang medyo old style. Babalik natin sa mga old style. And on top of that, kasi itong area to ang pinaka masasabi kong okay kasi we have 2 cathedrals and 1 mosque. Isa mga Muslim mosque. So medyo historic yung area. So aside from that, itong susunurin ko nga sana is itong area naman namin dito sa San Nicolas, Binondo, no? And of course, siguro we have to limit yung may mga certain areas talaga dapat na we have to limit yung mga infrastructure project to preserve yung well, with all due respect former Councilor Chiqui Ocampo, may mga building code, totoo naman. But may mga kasing issue dito na historical yung iba. So, minsan, pag medyo matagal na, yung owner really wanted to demolish it. But unfortunately, ang nagiging problema is yung mga historical advocate. So, sila naman yung nagkakaroon ng clash minsan sa baba. So, we've seen this several times because I used to be the majority floor leader in the city council. At marami rin talagang mga ganong clash na nangyayari. Well, we can see the beauty of the old houses. But unfortunately, hindi nga talaga nila ma-maintain. So, kailangan ma-declare sila so that the national government can help yung mga pag-maintain, lalo na yung mga historical site. So, on top of that, nag-file din po tayo sa mga motorcycle bill. Well, this will address issues sa mga TODA, sa mga... Kasi right now, to be honest with you, lahat yung nakikita natin dyan ng mga TODA, lahat yung kolorum eh. Wala naman lahat yung certificate of public convenience eh. Unlike yung mga jeep. Diba? So, lahat yan may mga certificate of public... So, ngayon, nagkaroon ng aksidente. Sino mananagot? So, paano po yung bill? What exactly does the bill say? Unang-una, dito sa bill na to, malalagay na kung saan talaga sila, anong proper agency talaga ang hawak sila. Yung LGU ba? O yung LTO? Motorcycles po ito. Yung motorcycle bill, diba? Tapos pangalawa, ano yung mga liabilities? Ano yung mga rights? And even the riders, pati yung mga kasi kung minsan, na rin sila. Nagkakaroon din ng, halimbawa, yung pasahero, o anong liability ng may-ari nung sasakyan. So, this will at least address issues na kadalasan na problema. Makikita mo nga minsan yung mga habal-habal, kung tawagin natin, bumabiyahe ng gabi pero walang ilaw. So, very risky lahat yan.
Pag hinuli mo naman, nagagalit. Parang sasabihin, naghahanap buhay sila ng disente. So pangatlo, well, recently, nagpasa na po kami ng free college entrance education. Naipasa na po ito. Ito po'y batas na. These are given to yung mga deserving students, mga nasa top 10, tapos those who are applying for college education sa mga private.